Brigada in the heart of changing lives. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, din yung Filipino time, alas 4 ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanahon. Siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng bayan. Ronda, Brigada, Ronda. Brigada, anuman ang kaganapan, opinyon, reaksyon, hihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Brigada. Magandang hapon, narito po ang mga balita sa oras na ito. Ronda Brigada. Ikatlo at ikapat na impeachment complaint laban kay VP Sara, deklarang sufficient in form. Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Brigada Live Report. Nakapasa sa sufficiency in form ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos ang mahigit 3 oras, nagmosyon si San Juan City Representative Bel Zamora upang ideklarang sufficient in form ang reklamo ng Father Saballa et al. At walang tumutol, kaya wala nang nangyaring nominal voting. Agad itong sinundan ng ikaapat na impeachment case na isinampa ni Attorney Nathaniel Cabrera, kung saan ang nagmosyon ay si galing sa puso Party List Representative JP Padiernos at wala ring tumutol. Sa pulong balitaan kasunod ng pagdinig ng House Committee on Justice, sinabi ni Chairperson Jervy Luistro na inaasahan nilang uusad ng mas mabilis ang impeachment proceedings lalo't 2 na lang ang natitirang kaso. Kasunod na rin ito ng pag-withdraw ng Tindig Pilipinas sa ikalawang impeachment habang hindi naman isinama ang unang reklamo dahil umano sa ground ng paglabag sa 1-year bar rule. Ipinaliwanag ni Luistro na ang pag-set aside sa unang impeachment ay nag-ugat sa naging inconsistency sa desisyon at sa resolusyon ng Korte Suprema. Itinanggi rin ni Bicol Saraw Party List Representative Terry Redon na naninigurado ang komite upang hindi naman yung mateknikal ang impeachment at iginiit na malinaw naman sa Supreme Court ruling na February 6 ang reckoning date o yung pagtatapos ng 1-year bar rule kaya naging compliant lamang sila. Ipinunto naman ni Zamora na hindi pinahina ng withdrawal at pag-set aside ang merito ng 2 natitirang impeachment cases lalo't nagpahayag na ang complainants at endorsers na kanilang susuportahan ang ikatlo at ikaapat. Mismong mga endorser umano ang naglinaw na hindi ito maituturing na dismissal base sa merito dahil hindi pa naman natatalakay ang merito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ronda Brigada. Samantala mga kabrigada, sa kaugnay na balita, isinantabi ng House Committee on Justice ang unang impeachment complaint na inihain ng makabayan laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 22 affirmative, 10 negative at 0 abstention, hindi na isasama sa impeachment proceedings ng committee ang impeachment na isinampa ng grupo ni na dating Congresswoman Franz Castro dahil sa ground ng paglabag sa 1-year bar rule. Kung matatandaan, inihain ang unang impeachment case noong February 2, 2026 na mas maaga sa itinakdang paglaps ng 1-year bar rule sa February 6. Brigada.
Sa ibang balita po naman mga kabrigada, minado po ang Department of Migrant Workers o DMW na hindi agad-agad mapapauwi ang labi ni Mary Ann Velasquez de Vera, ang Pinay OFW na nasawi sa Israel sa gitna na nagpapatuloy na gyera sa lugar. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdaka na inihintay pa nila ang tamang pagkakataon para maiuwi ang labi ng biktima dahil sarado sa ngayon ang airspace ng Israel. Na ipaalam na rin anya ito sa asawa ni Mary Ann na isa ring OFW sa Israel at nauunawaan naman umano nito ang sitwasyon. Sasagutin ng pamahalaan ang gasto sa pagpapauwi pati na ang funeral support. Nagpadala na ang OWA ng mga tauhan sa Pangasinan upang alalayan ang pamilya ng nasawi habang nakaalalay naman ang mga personnel ng DMW sa Tel Aviv para suportahan ang kaniyang asawa. Naghahanda na ang pamahalaan sa posibleng repatriation ng mga Pilipino sa Middle East sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, mahigpit ang koordinasyon nila sa Department of Foreign Affairs at sa mga embahada ng Pilipinas sa Gulf States at Israel upang matiyak ang kahandaan sakaling kailanganing ilikas ang mga OFW. Sa ngayon, wala pa anyang idinedeklarang mass repatriation dahil hindi pa umaabot sa Alert Level 4 ang sitwasyon. Gayunman, meron ng higit 80 mga Pilipino ang nagpahayag ng kagustuhang makauwi mula sa Dubai. Inihayag ng DMW na nakahanda ang mga exit points, transport options sa lupa, dagat at himpapawid, pati na ang posibleng paggamit ng military assets kung kinakailangan. Bukod dito, may nakalaan ding mga shelter, relocation sites at pondo mula sa Action Fund at OWA upang matugunan ang agarang pangailangan ng mga Pilipinong maaapektuhan. Dapat malaman ng buong isyo upang hindi makapagpakalata ng impormasyon na hindi naman beripikado at maaring magdulot ng pag-alala sa mga Pilipino. Ito ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad sa gitna ng mga pangamba ng ilan sa mga EDCA sites sa bansa sa gitna ng nangyayaring tensyon sa Middle East. Ayon kay Trinidad, ang EDCA sites ay Philippine Sovereign Facilities on Philippine bases at hindi mga US bases. Ayon po kay Trinidad, maliban pa rito ay nanindigan din siya na walang credible threat sa bansa at 7,000 kilometers ang layo ng Iran sa Pilipinas. Itinaas na sa heightened alert ang Philippine National Police kasunod ng tumitinding tensyon sa Middle East, partikular upang maiwasan ang anumang posibleng spillover effects sa seguridad ng bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melesio Nartates Jr., mahigpit na minomonitor ng pulis ang seguridad ng mga embahada at ambassadors ng United States at Israel. Gayon din ang kanilang mga aktibidad sa bansa. Aniya, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng seguridad hindi lamang sa mga naturang opisyal upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Pinaghahandaan ngayon ng Department of Transportation ang posibilidad ng pagpapatupad ng fuel subsidy matapos umirit ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, inatasan niya na ang mga road sector na magsimula ng documentation at gawin ang proseso para sa naturang subsidiya. Sa ganitong mga hakbang anya, makapagbibigay na sila ng subsidiya kasantaling mamit nito ang $80 per barrel. Dagdag pa niya, pinag-aaralan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang nakabimbi na fair hike petition ng iba't ibang transport groups. Nakipagpulong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga tauhan ng International Criminal Court o ICC. Ito ang kinumpirma ni Ombudsman Remulla kasunod ng binitiwang mga pahayag na sinasabing 18 ex-Marines at Navy. Ayon sa kanya, kailangang maprotektahan ang mga testigo
Sa kabila umano nito, ang mas mahalaga pa rin ay ang aligasyong ginawa ng naturang mga dating miyembro ng Marines at Navy. Maliban sa ICC, kinumpirma rin ni Remulla na nakausap niya si dating Senador Antonio Trillanes at General Nicolas Torre III. Nangyari umano ito matapos maaresto ang dating Pangulo. Depensa po naman ni Remulla, walang masama rito lalo't bilang dating kalihim ng Department of Justice. Hawak niya ang Witness Protection Program. At mga kabrigada, narito po naman ang mga balitang dapat po natin abangan mamaya sa Drive Max Brigada Balita Nationwide. 2 out of 4, dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Dineklarang sufficient in form ng House Committee. Reklamo ng Tindig Pilipinas inatras. Reklamo ng mga bayan isinantabi. Pinay caregiver na nasawi sa Middle East, napagalamang iniligtas muna ang alaga. DMW, wala pang ipatutupad na mandatory repatriation. Halos 2 pisong aumento sa presyo ng gasolina, epektibo simula bukas, habang presyo ng diesel tataas sa ika-10 sunod na linggo. Sere ng all price hike, inaasahang masusundan pa dahil sa tensyon sa pagitan ng US-Israel laban sa Iran. At Ombudsman Boying Remulla, kinumpirmang nakipagkita sa 2 ICC investigators kasama si dating Senador Trillanes. At yan na po mga kabrigada, ang kabuuan dito natin po mga balita sa oras na ito. Ako po ang inyong naging lingkod in the heart of changing lives, Brigada Ruelo Chaco. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyo lahat.